Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, September 24, 2024. Ang episode po na ito ay mapapanood nyo bukas, September 25, sa ganap na ikalima ng hapon. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik dito sa inyong paboritong tambayan online. Ako po si Tenten Tugaf at ito ang Teka Muna. Last Thursday po, inilungsad ng Quadcom ang kanilang ika-6 na pagdinig. And before that hearing ended, the leadership received a report that a certain Tony Yang was arrested by agents of PAOK sa NAIA po. Apparently galing po siya sa Cagayan de Oro at dumating ng Maynila. Little is known about this guy, Mr. Yang, and kung ano po ang extent ng kanyang involvement sa ginagawang pagdinig ng Kamara. So, itong araw po na ito, we are very lucky because we are joined via Zoom by no less than Surigao del Norte 2nd District Representative, Congressman Ace Barbers, to help us make sense of this development. Magandang araw po, Congressman, and welcome po sa Teka Muna. Magandang araw, Tenten, at magandang araw din sa iyong mga suking tagapakinig at taganood. Opo, Kung gusto ko lang pong malaman, gaya po ng itinanong ko sa inyo doon sa aking unang pananalita, sino po ba itong si Tony Yang? At meron po itong pangalan na Yang Jianxin at gumagamit din po ito ng alias na Antonio Magistrado Lim. Meron po ba kayong karagdagang impormasyon na maaaring i-share sa amin about this guy? Well, kasi nung panglimang pagdinig namin sa Quadcom, no, dun sa usapin tungkol sa Pogo, ay nabanggit, no, na merong kinalaman ang magkakapatid ng mga Yang dito sa Pogo na nag-ooperate dito sa Banban under kay Mayor Alice Go. At dahil dyan, tinignan namin yung kanyang mga kumpanya at nakita natin na meron palang transaksyon. No? Yung isang Yang na ang kanyang Chinese name ay Hongjiang Yang, na older brother ni Michael Yang, merong transaksyon na pumapasok doon sa isang incorporator ng Banban Tarlac, yung Jun Yuan tsaka Hong Sheng, no? In the amount of about 3 billion pesos. At ganyan kalaki yung kanilang transaksyon. At nakita natin, nung inalam natin kung ano ba yung negosyo nitong Hong Jiang Yang, at ito'y nakapagpapasok ng 3 billion piso na pera doon sa kumpanya ni Alice Go, o yung sinasabing Hong Sheng at saka Jun Yuan na Pogo dito sa Banban Tarlac. So, highly spurious at saka doubtful ang ating Anti-Money Laundering Council dito sa mga perang transaksyon nito, kung kaya na-freeze ito ng may order ng Court of Appeals na i-freeze itong perang ito habang patuloy ang pag-iimbestiga sa kanila kung saan nanggaling at sino-sino ang mga tao sa likod nitong mga transaksyon nito. Now, here comes Tony Yang, no, na isa ring negosyante, at ito yata ay nakatatandang kapatid ni Michael Yang at ni Hong Jiang Yang, na kung saan ay ang kanyang mga negosyo na pinagsususpecha ng smuggling o drug trafficking, pinagsususpechahan na money laundering, kasi meron daw itong steel factory in Cagayan de Oro, and apparently since the time that it was conceptualized hanggang ngayon, wala pa namang na-export na mga bakal ito na ginawa dyan sa kanyang steel plant. No? Yun ang allegations itong ating mga witnesses. And aside from that, there are also money transactions, no, na natitrace na kung saan ang pera nitong Mr. Tony Yang ay pumapasok sa iba't ibang mga negosyong kanyang itinayo. Kasama yung mga Chinese na 100% Chinese-owned corporation na 100% Chinese-owned. So yun ang mga sa aming nakita na dapat tingnan mabuti, silipin natin at para malaman natin kung ano ba talaga ito. Kasi meron kaming teorya sa Quadcom, no, na merong international criminal syndicate na nag-ooperate dito ng drug trafficking, human trafficking, prostitution, and of course, money laundering. Kasi ito mga tinayo nilang mga legal na negosyo, ito yung mga hugasan nila ng kanilang mga pera.
As we speak kong sa mga oras na ito, nandun po si Tony Yang nasa Senado at kasalukuyang nagiging bahagi doon sa pagdinig na ginagawa sa Senado. And in that particular hearing po, kanina nakamonitor din ako, napag-alaman ko na 25 years na pala na nandito si Mr. Yang sa bansa. And that at present, he's detained sa PAOK po for violation of immigration laws. Meron po bang iba pang ebidensya na hawak ang Quadcom ngayon? Kasi I understand that on your next hearing, maglalabas po kayo ng matrix. Bahagi po ba si Tony Yang sa matrix na ito? Well, dun sa matrix na yun, merong partisipasyon yung mga Yang dyan, ano? At yan ang ilalabas namin sa susunod na hearing. Hinihintay lamang namin yung mga validation na ginagawa ng mga ahensya, no? Gaya ng PNP, PIDEA, NBI, and PAOK. Kasi ayaw naman namin maglabas basta-basta na labang ng mga matrix at mga magbanggit ng mga pangalan dyan na hindi namin na-validate. Dahil ayaw naman namin din makapanirang puri sa ating mga kababayan, lalo na sa mga negosyante. Pero dito sa punto na kung saan may involvement itong si Mr. Yang, itong si Tony Yang, nakita natin, no, na merong malalaking amount ng pera na may transaction sila. And it seems na highly doubtful o dubious yung mga negosyong ganyang kalaki ang pinapasok. So maaaring ito ay nanggaling sa illegal na mga activities, kung kaya't ang proceeds ay pinapasok sa legal na negosyo para mahugasan. Meron pong mga sinasabing kumpanya, si Tony Yang na nakabase sa Cagayan de Oro. Gaya po ng sinabi nyo kanina, meron siyang steel factory, meron din siyang tire manufacturing company, meron din po involved din siya sa rice trading. Pero ang isang matingkad po na naka-caught ng aking attention ay yung kanyang link sa isang kumpanya na ang pangalan ay Oro One. Na ito ay parang involved doon sa operation. Nakalink po yung pangalan ng a certain Alan Lim doon sa Sean Way. Tinitingnan nyo din ba ito, Kong? Yes, so tinitingnan namin yan. Hindi ko pa nga sana muna ilalabas. Pero salamat at nabigyan mo ng introduction. Kasi yung Sean Way, it's a play of the last name of Mr. Alan Lim, or yung Chinese name niya ay Lin Wei-Xiong, no? Sean Wei, Wei-Xiong. Yun ang apelido niyan eh. At itong si Alan Lim ay na-involved ito sa isang Shabu Laboratory in Cavite in 2006, kung di ako nagkakamali. Ito ay nakasuhan. However, na-dismiss yung kaso. No? Hindi dahil sa kawalan ng ebidensya, kundi merong technical na naging basihan sa pagkakadismiss ng judge ng kanilang kaso. No? Ito yung sinasabi, yung chain of custody ng evidence ay na-violate. Pero hindi ibig sabihin na hindi po na-absuelto siya at wala siyang kinalaman sa droga, dahil yung mismong bahay na kung saan siya nakatira, nandun ho yung mga shabu equipment, yung laboratory equipment, at meron hong nakuha mga shabu doon. Meron po tayong mga nakapanayam na mga kakilala at kaibigan din natin sa intelligence community. Ang sinasabi po nila kung yung Sean Way ay isang dati na junket operator sa inland gaming. Nakarating na rin po ba ito sa kaalaman ng Quadcom? Yes, Tenten, no? Meron din tayong mga information na ganyan. At that is what we will try to pursue, no, dito sa pagharap ni Mr. Tony Yang. Si Tony Yang marunong magtagalog yan, parang si Michael Yang eh. Pero pag bumaharap sa Senado, ayaw magtagalog. Hindi raw marunong. Opo, kanina napag-alaman din po natin yon. So na-establish po, ang klaro lang po sa kasalukuyan ay itong si Tony Yang ay nakatatandang kapatid ni dating Presidential Advisor for Economic Affairs Michael Yang. Ngayon That's po correct. kung tinitignan natin, kasi ang alam ko, he also operates a port dito sa Cagayan de Oro. Nakarating na rin po ba ito sa inyong kaalaman, Kong? Yan, that is why ang isa sa mga anggulong tinitingnan namin ay yung drug smuggling, no? Yung smuggling ng shabu papunta dito, dahil apparently may mga report
no, galing po sa ating mga law enforcement agencies na merong dumadaan diyan sa port na yan, no, na mga shipments na unchecked and unmonitored. And all the shipments dapat na pumasok sa atin, especially kung ito'y galing sa China, dapat ito hindi pwedeng unmonitored dito. Dapat ito monitor. Kaya yun ang tinitingnan din ng ating mga law enforcement agencies, ang PAOK, na maaaring isang way, no, kung paano pinapasok ang mga droga dito. Opo. O hindi lang droga, no, at iba pang kontrabando. Opo, speaking of drug smuggling, Kong, several years ago, I think, merong panayam si Arturo Las Cañas sa Rappler. At dito, kung hindi ako magkakamali po, if my memory serves me right, nabanggit niya yung pangalan ni Tony Yang. At allegedly, meron itong link. Michael Yang, meron itong link doon sa dating mayor ng Osami City na si the late Mayor Reynaldo Aldong Parohinog. Ito po ba ay bahagi ng ginagawa ninyong investigasyon? Since kayo naman po ay ang chair ng dangerous drugs, tinitingnan niyo din po ba itong anggulo na ito? Yes, kasama yan, Tenten, no? Kasama yan din sa amin. Pero hindi pa kasi sapat yung aming information tungkol dyan kung kaya hindi pa namin siya nilalabas. However, kapag nagkaroon ng pagkakataon at sapat na yung aming makuhang information dyan, we will try to bring it out nang sa ganun, yung mga law enforcement agencies ay mag-umpisa na mag-imbestiga tungkol sa ganyan. Opo, kung tatlo po ang kontrobersiya that you are investigating right now sa Quadcom. Ito po ay may kinalaman sa Pogo, number 1. May kinalaman po ito sa extrajudicial killing. At yung pangatlo po yung illegal drugs. Pero po mabigat yung sa dalawa po, madami na kayong mga testigo na pinalabas at nagsalita dyan sa kamera. So sa pinam po ng illegal drugs, kagaya nga po ng nasabi ko, isa po sa mga matatag na nagsasalita tungkol sa illegal drugs ay itong si Arturo Las Cañas. Ini-evaluate niyo po ba siya? Tinitignan ninyo? Lalo na witness din po siya sa ICC. Meron bang pagkakataon po na maaari siyang maging witness naman dyan sa Senado, sa Kongreso? Actually, inihintay nga namin na siya ay maka-attend dito sa amin, no, sa aming pagdinig. Tungkol naman sa topic ng illegal drugs. Ang problema lamang ay nasa ICC na raw siya ngayon, and kapag siya ay nasa ICC, meron daw embargo, na meaning he cannot speak, no, other than speaking to the members of the ICC. So siguro pagbalik niya, ay iimbitahin namin siya para sa ganun, magbigay din siya ng kaalaman sa komite sa pagkakaugnay nitong Mr. Michael Yang at iba pang personalidad dito sa usapin sa droga sa Pilipinas. Yung pangalan po ng isa sa inyong mga kasamahan dyan sa Kongreso by the name of si Congressman Paulo Pulong Duterte ay bahagi po nung sa kasong isinampa na dating Senador Antonio Trillanes. At sa tingin ko, may timbang yung mga naging pahayag ni Arturo Las Cañas doon sa kaso na yon. I understand kong nagpadala po ng liham sa inyo si Congressman Pulong nung nakaraang pagdinig. Are you at liberty, sir, to tell us kung ano ang development po dito at kung ano ang content ng kanyang liham na yon? Yeah, basically ang nagtatanong lamang si Congressman Paulo Duterte sa Quadcom kung ano ang basihan kung bakit naging witness o nag-testify sa harapan ng Quadcom itong si Mr. Jimmy Cuba, na kung saan nabanggit yung kanyang brother-in-law. Pangalawa, tinatanong niya at hinihingi niya sa komite yung mga transcript o yung TSN dito sa hearing na ito, which easily can be accessed by any member of Congress dito sa amin. Pangatlo, he was asking kung kailan yung next schedule. That's why he will send out invitations. In fact, hindi naman na kailangan na magpadala pa ng invitation dahil siya po ay kasalukuyang member ng Kongreso. Pero ganun pa man, ay dahil ito po yung request na ni Congressman Duterte, we will send him an invitation as soon as makaschedule kami tungkol dun sa usapin ng droga. Puntahan po natin si dating Presidential Advisor Michael Yang. Through his counsel, si Attorney Fortun, he denied po yung kanyang link sa Pogo operations. Pero there is this one individual, one personality by the name of Gerald Cruz
na incorporator po ata dito sa Brick Hearts Technology, na meron din namang link doon kay Bamban na suspended Bamban na Tarlac Mayor Alice Go. Ano po ang nakikita po ninyo? Gaano kalalim yung kaugnayan ni Gerald Cruz kay Michael Yang? Oh, marami. Dahil una, merong Gerald Cruz sa usapin tungkol sa Parmali. Meron ding Gerald Cruz dito sa mga kumpanyang nakarehistro na ang nagmamayari ay si Michael Yang. Meron ding mga kumpanya, kaya nga yung isang nakita namin dito ay meron pong interlocking incorporators, ang napakaraming korporasyon na rehistro sa ating SEC na sila Michael Yang o si Mr. Willie Ong ang mga nagmamayari. No? Kaya yun ang talagang malalim naming tinitingnan. No? Tingnan po, pusyalan po natin si Alice Go at saka si Cassie Leong. Sa ngayon po, hindi na sila ganong nagsasalita dahil as we all know, meron ng mga nasampang kaso sa kanila sa iba't ibang korte. Magiging dahilan ba ito sa inyo, Kong, para i-terminate na yung pagdinig sa Pogo specifically? Maaaring i-terminate namin sila as witnesses. Pero patuloy yung aming pagdinig, no? Dahil dun sa usapin na marami namang ibang witnesses na maaaring magturo sa kanila. And we want that to be stipulated dito sa aming committee report na gagawin nang sa ganun magamit ng ating Department of Justice at Ombudsman dun sa mga kasong isinampa sa kanila. Yun pong accumulated wealth ni Mayor Goo at ni Cassie Leong ay nagkaroon lang po ng idea ang mga mamamayang Pilipino, kasama na siguro ako dahil dun sa ginagawa ninyong pagdinig. Pero sa kasalukuyan po, sila ba ay maituturing po natin na mga dami lang o talagang key players po sila ng operation ng Pogo? Well, dun sa operations, they are key players, no? Pero sa pagmamayari ng mga bilyong-bilyong halagang kumpanyang ito, maaaring sila ay ginagamit bilang dummies. Meron man silang partisipasyon diyan, siguro napaka-minor o napakaliit. But I really think na meron ang kanilang papel dito ay sila ang dami na ginamit dito. Itong mga sindikato sa China na pumasok dito, bukas ng kanilang Pogo kunwari dahil nakakatawa dahil illegal ito sa kanila pero nilegal natin dito. So yun ang mga tinitingnan nating anggulo. Yun pong may common denominator na lumalabas po doon sa inyong pagdinig. A certain si Duaren Wu, Cassie Leong, Alice Go, yung Young Brothers, I don't know. Pero meron pang ibang mga personalidad na mga Chino. Ang common denominator po nila ay lahat sila ay nanggaling doon sa bansang China, sa Fujian. At this point, na-establish po yan ng inyong committee. Coincidence lang po ba ito o talagang meron tayong tinitingnan na yung mafia na base sa Fujian? Well, yan ang aming teorya rin, Ten, no? Nakikita namin na itong lahat ay nanggaling sa Fujian at alam naman natin, base sa mga nababasa natin at sa mga naririnig natin, ang Fujian ay breeding ground yan ito ng mga triad members. No? And we cannot discount the fact that maaari na itong mga Chinong pumasok dito, nagbukas ng Pogo, nagbukas ng ibang negosyo dito, ay posibleng membro ng triad, no? Na kung saan sila ang gagamitin para malabhan yung mga perang galing sa illegal na maging legal, no? Sa pamamagitan ng pagbubukas nitong mga negosyong ito kunwari, no? Pamimili nila ng lupa. In fact, they even went to the extent of making themselves Filipinos or pretending to be Filipinos dahil nabibili nila yung PSA, nabibili nila yung local civil register, nakakakuha sila ng Filipino identity, passports, driver's license, iba pa, no? Yun ang mga tinitingnan namin dyan. Speaking of itong mga napeke na mga dokumento na ito, Kong, meron na ba tayong mga natukoy na mga kawani ng pamahalaan dito sa mga ahensyang ito na tutugisin ng Quadcom para panagutin doon sa kanilang mga kawalanghyan na nagawa, so to speak? Meron, Tenten. No? Yan, isasama namin yan sa committee report at we will announce that as soon as we're ready. Thank you very much, Kong. Ang gusto ko na lang malaman po at siguro interesado rin yung ating mga kababayan dun sa inyong dating kasamahan na si former presidential spokesman Harry Roque. Meron na po ba siyang pasabi kung siya ay tutugon sa inyong paanyaya na dumalo o tuloy pa rin ang manhunt laban sa kanya?
tuloy-tuloy pa rin yung paghahanap kay Attorney Harry Roque, no? Pero kahapon ay ang kanyang anak ay umakyat sa Korte Suprema at nag-file ng writ of amparo, no? At dahil dito maaaring gusto niyang hintayin na na dumating ang pagkakataon na maglabas ng desisyon ang ating Korte Suprema tungkol dito sa kanyang writ of amparo. Kasi ang kanyang prayer doon ay hindi siya a-appear, no, dito sa hearing ng Quad, at hindi na rin siya pipiliting mag-submit ng mga dokumentong kanyang ipinangako. Kaya yun ang kanyang prayer doon sa kanyang pag-akyat sa Korte Suprema, which I think, no, hopefully the Supreme Court will not decide in favor of that petition. So para sa amin, pagpapatuloy namin yung aming ginagawa dito sa Kongreso dahil as far as we are concerned, wala kaming binaviolate na mga rights o constitutional rights ni Harry Roque. Ang amin ay gusto lang namin ilabas yung katotohanan. Doon sa mga paratang ko na itong ginagawa ninyong pagdinig ay isang political witch hunt. I'm sorry for asking you this. I know sinagot niyo na ito ng maraming beses, but I want to give you that opportunity again, sir. What's your take on these charges, Mr. Congressman? Well, yung sinasabi niyang political witch hunt, kalokohan yon, no? Wala pong basihan yan. Ang amin pong ginagawa dito, ang layunin ng Quad ay ilabas ang katotohanan at mabigyan ng hustisya yung mga biktima ng mga pang-aabuso ng dating mga kawani ng gobyerno. Wala po kami tinutukoy. Kami ho ay nagbabase lamang sa ebidensya. At itong ebidensya na kukuha namin, whether documentary evidence or testimonial evidence, yan po ilalabas namin. Dahil transparent po ang Quad Committee. Gusto namin ma-appreciate ng ating mga kababayan ito pong usapin tungkol dito sa mga nangyari sa ating bansa. Ang pinaka-importanting objective nito, is number one, makapag-propose kami ng mga legislation. No? Itong mga panukalang batas na sa aming paniwala ay magbibigay ng mas matibay na mga batas, no, para hindi na maulit itong mga nangyaring mga kalokohan o mga anomalya o hindi kaya yung mga pag-aabuso ng ating mga kawani ng gobyerno. So ayan, makakaasa rin kayo na dito sa Quadcom, ang isang layunin din namin after namin makapag-propose ng mga panukalang batas, sisiguraduhin din namin na magre-recommenda kami, no, ng mga possible prosecution against people involved, no, in these shenanigans. So yan ang aming pangako sa taong bayan. Sa lahat po ng ginagawa nung pagsisiyasat kong regular na nakaangkla yung mga testimonya at mga siguro yung mga ebidensya na binabanggit ng inyong mga witnesses sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. I understand na nagpadala na kayo ng paanyaya sa kanya. Sa tingin po ba ninyo dito sa pagdinig na ito, merong tsansa na ulitin ninyo yung paanyaya o ano rin po yung tsansa na tumugon siya sa inyong paanyaya? Well, alam niyo po kasi merong aligasyon, no, against kay former President Duterte and other personalities. Ang amin pong binibigay na pagkakataon dito sa Quadcom ay sila ay humarap at sila ay mabigyan din ng the same opportunity para i-debunk naman o i-refute yung mga aligasyon na ibinato sa kanila. Dahil dito binato yan, gusto rin ho namin silang bigyan ng pagkakataon na masagot nila yan dito. Ngayon, ngunit kung ayaw naman nila umattend, wala po kami magagawa. Karapatan po nila yan. At nirespeto po namin yan. Yung inyo hindi pong po kami korte. Hindi po kami, ang amin po, perhaps we can call it the court of public opinion. Ang amin po, nakikita nyo naman siguro, ng aming nilalabas ay testimony, witnesses na meron pong sinumpaang salaysay. Hindi ko kami kumukuha ng witnesses na wala akong sinumpaang salaysay. Requirement namin yan. Number 2, pag ikaw ay gusto magsalita, binivet po ng aming team yan. Binivet po ng aming legal team. Tinitingnan namin kung ano ba yung kanyang motibo, ano ba yung sino ba siya. No? At dahil ganun ang aming requirement, marami ho kaming tinatanggihan na gusto mag-witness o mag-testify. Sa totoo lang, Tenten,
napakahaba ng pila na gusto mag-testimonya sa amin. Ngunit hindi namin binibigyan sila lahat ng pagkakataon dahil nga kailangan pumasa sila doon sa requirements na aming isinet sa Quadcom. As for my last question, sir, maaari niyo ba kaming bigyan ng bird's eye view kung ano po ang magaganap sa Huwebes sa ikapitong pagdinig po ng inyong komite? Sa Biyernes, ang aming Friday, yes sir. Friday ang aming next scheduled hearing. Ang aming pong topic ay EJK at Pogo naman sa hapon. No? Dahil nga dito sa bagong mga development sa Pogo, kagaya kay Mr. Tony Yang, at iba pang gustong lumabas na witnesses, ilalabas po namin yan para mapag-usapan. Dito naman sa usapin sa EJK, surprise naman na lang para abangan ng ating mga kababayan. On that note, Kong, pasensya na kayo sa abala at maraming salamat. At napansin ko po, pumuputi na kayo. Hindi na tayo nakakapaglaro sa Philam sa Baguio. Kita na lang po tayo doon sa mga susunod. Tapos na po yung inyong pagdinig. Maraming salamat. Baka sabihin nila, nag-gugluta tayo na ko Hindi lang ako nakarawan sa ngayon. Salamat at more power sa iyo, Tenten. Salamat po at magandang araw po sa inyo. Thank you very much po.